muli sa mga nakakulong dyan sa Bicutan City Jail at kami muling dadalaw sa inyo. May dala pa kaming pasalubong, isang pangkat na mga magsasagawa ng clearing operations. Sa aming pag-iimbestiga, nalaman namin si Jail Officer Cristabel Musni Punsalan ang nakita namin sa video. Humigit kumulang 10 taon na siya nasa serbisyo. Dati raw siyang nakatalaga sa bilang gate ng bilangguan. Pero ngayon ay nasa admin record section na siya ng Manila City Jail Extension. Ay, makikita rito na inubuto po kayo ng pera. Mari niyang itinanggi na suhol ang napunang perang tinanggap niya. Ayun po yung kuwan kasi yung time na nagpapa-welding kami sa rooftop kasi yun ang pwesto nila, rooftop. Eh kasi ang dami pong sira pinapa-welding namin. Sila po ang sumasagot ng mga pangbili ng welding rod. Yung pong welding machine, sagot na po namin. Para sa kalihim ng DILG, hindi pasado ang mga dahilan ni Punsalan. Yung tumanggap ho ng pera na nakita sa footage, sasampan ho yun ng kaso maliban sa tinanggal na siya ron. Yung namumuno ho nun, yun si Senior Inspector Laurio, tanggal na revenue doon at sasampahan din siya ng kaso. At yung parang Investigation Administration Chief noon, nagngangalang Velasco, ganun din, tinanggal na rin ho siya at sasampahan ng kaso. At yung buong team na nandun papalitan. Nanatili ring matatag ang desisyon ng pamunuan na sibakin ang higit kumulang 40 tauhan ng BJNP na nakatalaga sa Manila City Jail Extension. Kaya't nang sumunod na araw rin, hindi nagpatumpik-tumpik ang bagong talagang officer in charge ng Manila City Jail Extension. Agad nagsagawa ng clearing operation si OIC para palayain, ilabas na ang mga hindi nararapat sa loob ng pitan. So as part kasi ng SOP natin, para hindi nila sabihin na tayo yung naglagay ng cellphone doon, so yung kanilang baril at saka yung kanilang mga cellphones ay iiwan sa desk officer. So may mga minimal lang na personnel na allowed na magdala ng baril. So in case of na meron tayong untoward incident, nandyan sila para sa atin. So ano yung makikita natin hindi maganda, itanggalin na lang natin para magkaroon sila ng mas maraming space. Pag-akyat ng mga kinatawa ng BJMP sa gusali ng kulungan, isa-isa munang pinalabas sa mga preso sa kanilang selda. Ang isa sa mga bilanggong kinapkapan, nahulihan pa ng cellphone. Naku po, sinabi na nga bawal yan, kuya. Nagpaiwan ng isang preso kada selda para magsilbing saksi sa gagawing inspeksyon. Unang pinuntilian ng mga otoridad ang pagbabaklas sa mga dingding at partition ika nga na gawa sa karton at kahoy sa bawat selda. Asis ng kapatid niya, wala na. Habang inahalughog ng mga tauhan ng BJNP ang mga gamit ng mga preso, ang mga sobrang kagamitan sa loob katulad ng mga sobrang damit at ventilator, hinakot palabas ng selda. At ang mga gamit ng ilang presong cheki, katulad ng mga DVD player at bagarang speaker, kumpiskado rin. Wala nang nagawa ang mga preso kundi isuko ang kanilang mga luho. Diba, eksahirado masyado yung pagkakasira, hindi maigi. Wala sa ayos, oh. Lilinisin namin na saka naman nakakita ng ganyan, di ba? Isang tuka lang kami rito, mangyayari yan, saka kami kukuha ng panggastos para sa bihira nga kami dalawin ng mga mahal namin sa buhay. Iginiit ng bagong pamunuan ng Manila City Jail Extension na mas pahigtingin nila ang pagbabantay sa mga presong kanilang nasasakupan. Pero paano na nga ba maiiwasan ang problema na mala VIP treatment sa mga bilangguan? What should be the amendment to the... Kamakailan, isang panukalang batas ang inihain ni Senadora Miriam Defensor Santiago na naglalayong gawing legal ang pagpapaupa ng pribadong selda para sa mga may kayang bilanggo. Base ito sa sistemang pinahihiral di umano sa California dun sa Estados Unidos. Pero tila may ibang opinyon si Secretary Laila De Lima ng Department of Justice o DOJ. Anong klaseng sistema yung ganon na you are depriving the rest of the inmates to avail of these privileges? Kung ito ay
privileges. And kung ito ay para sa kapakanan ng karamihan ng inmates, dapat that's open to all. Hindi lang yung nagbabayad. Hindi katanggap-tanggap sa akin na yung Bucor officials ay hindi na sila mismo ang nagpapalakad ng mga buildings na yan, nagpapagamit ng mga espasyo dyan. That's government property. Tapos, estado dapat o gobyerno dapat ang nagpapalakad. May sarili ring opinyon si Secretary Jessie Robredo ng DILG kung paano mapapabuti ang sistema sa bilangguan sa bansa. Immediately talagang dapat madalas ang pag-inspeksyon nung hindi kasama sa lugar. Pangalawa, paigtingin po yung sinasabing command responsibility. Palagay ko kung sa mag-work kasi nga kahit illegal ginagawa eh. Ang talagang malaking tanong lang dito yung equity issues eh. Bakit ba sa bilangguan mas may mayaman pa rin at mahirap? Palagay ko papayag ka lang sa ganung klaseng katayuan kung yung perang nalilikom para sa na binabayad ng mayaman, pinapakinabangan ng mahihirap. Sa huli, ang layunin ng sistema ng bilangguan dapat mapagbuti at maituwid ang mga hinatulang may sala. At hindi dapat kayang paikutin ng pera o impluensya. Ngunit hindi lamang dapat isisi ang problema sa mga nasa loob. Higit na dapat alam ng mga pinuno sa labas ang nararapat. Kung kay Sir at Ma'am okay lang ang kaguluhan, anong reforma ang ating maasahan? Hindi namin hangad na maging malaimpyerno sa lupa ang bilangguan para sa mga preso. Pero sapat at takmang pribileyo lang na sang-ayon din sa karapatan ng mga bilanggo. Walang mahirap, walang mayaman sa loob, ika nga. Pare-pareho tayong magtanda. Hanggat may namalya, hanggat may naapi, patuloy tayong umaksyon. Kaya makipagtulungan po kayo sa investigador ang mga abusado at ang mga manloloko. Huwag natin tatantanan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapuso Mike Enriquez at ito ang investigador.